Kung ginagawa mo yung tapal-tapal, isa ka sa mga biktima nito. Hi guys! Jorico here, your Otong Talk for today's episode. Okay guys, basahin natin tong comment na to. I don't agree sa tapal-tapal dito sa mga ola na yan. Black propaganda ng mga ola yan. If dumating ang due date mo, magre-recommend sila ng other loan app para may maipangtapal ka. Pero ang totoo, same app lang pala ang handle nila at malulubog ka lang sa utang. The more you utang kasi, the more na madami sila revenue. LOL. So ang ibig sabihin niya dito guys, is mas lalo siyang nabaon sa utang. Hindi na siya nakabayad sa mga loans niya kasi nga nabigatan na siya sa mga interest and mga penalties. Kaya nga guys, hindi ko talaga may recommend yung mga tapal-tapal na yan. Kung may tumawag ba na agent sa inyo or collector na nag-o-offer sa inyo ng another app para makapag-loan para may maipambayad kayo sa current loan nyo ngayon, ay wag nyo itong gawin. Instead, hanap kayo ng ibang way para makabayad kayo sa due date, wag lang sa utang. Kasi nga, nagbabayad ka na ng utang para maka-graduate ka na, ay bakit ka pa uutang sa another utang? So yun lang yung gawin natin. Ako kasi guys, based in my experience, in-avoid ko talaga siya. Hindi ko itinanggap yung offer ng Ola agent. Nag-offer sila sa akin ng another app daw. Sisters company daw nila yung app na to. And nag-approve daw sila ng gawin kabilis. And sa 25,000 daw yung pwede ko makuha dito. Sabi niya ng agent na pwede ko daw maipangtapal doon sa due date ko kasi naaras ako nung time na yun. Pero hindi ko yun ginawa kasi nakita ko agad yung mga possibilities once na in-accept ko yung offer na yun. Kasi guys, malulubog talaga tayo sa utang. Kagabayad na nga tayo ng utang, ang utang pa ulit tayo. So hindi siya healthy. So one of my viewers dito sa YouTube ay nag-comment din siya sa akin sa Facebook. Ang sabi niya, it's another black propaganda daw ng mga Ola. So kinonsider niya to na black propaganda kasi guys, yung way kasi ng pagko-convince nila is tinawag nilang sisters company yung pwede nilang utangan o pwede mong utangan. Ibig sabihin lang yan guys na the more you utang from them is mas marami silang makukolect and mas tataas yung interest nila, mas tataas din yung mga penalties mo. The end of this story is ikaw ang madidepress at ikaw ang mamroblema kung paano mo mababayaran lahat yun. Somehow, I agree sa sinabi nilang black propaganda ng mga Ola, pero alam kong hindi yung proper term dun eh. Kasi guys, yung mga unregistered yung mga online loan apps na to ay minsan kasi hindi sila rehistrado sa SEC. Ang ginagawa nila is gumagawa sila ng multiple accounts or multiple application para doon kayo makapangutang. Kasi parang trap to eh. Ang nangyayari dyan guys, pagka hindi kayo nakabayad sa due date nyo, is i-offer nila yung another app para doon kayo makapangutang and itatapal mo ngayon sa due date mo. So para sa hindi nakakaalam kung anong tapal-tapal system dito sa mga Ola ay uutang ka sa another app para may pambayad ka sa dati mong utang. Okay, ganun yun, tatapal ka lang ng ganun. Pero guys, hindi ko siya marirecommend sa inyo lalo sa mga baguhan. Mas lalong dadagdagan ng utang mo and mas lalo kang mababaon sa utang mo. So ang gawin na lang natin if ever na wala tayong maibang bayad sa due date natin, ay gawa na lang tayo ng ibang paraan. Basta wag lang tayo kumuha doon sa panibagong utang kasi it's another sakit sa ulo yan guys, okay? Pero kung gusto naman guys itry yung tapal-tapal system na to, siguro may recommend ko dun sa mga legit po and SEC registered yung mga apps. Okay, wag na dun sa mga daming mga bad reviews kasi mas lalo kayong ma-stress guys. It's not healthy and hindi siya nakakatulong. Although guys, mababawasan yung stress natin sa ibang all na nangaharas sa atin, pero without knowing na lumalaki pala yung mga utang natin at mas lalong nadaragdagan yung mga interest and penalties every day. And that's it for today's chika. Yun lang guys. Sana ay nakatulong tong video na to. Don't forget to like, share, and subscribe sa channel na to. Yun lang. Thank you for watching.